Personal na dumalo si Vice President Sara Duterte nitong Biyernes, Mayo 9 sa preliminary investigation ng Department of Justice o DOJ dahil sa umano'y remark niya kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at maging kina First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Dumating si VP Sara Duterte sa opisina ng DOJ dakong alas 2 ng hapon nitong Biyernes para sa investigasyon ng DOJ sa reklamong inciting to sedition at grave threats na inihain laban sa kanya ng National Bureau of Investigation o NBI. Matatandaang noong nakarang taon nang sabihin ni Duterte sa isang online press briefing na mayroon na raw siyang pinagbili ng individual na kung pinatay siya, papat naman umano nito si PBBM, First Lady Liza at Romualdez. Iginiit naman ni Vice Presidente kalaunan na hindi umano pagbabanta sa Pangulo ang kanyang mga pahayag kundi tungkol daw sa pangamba sa kanyang buhay. Samantala, sinagot ni Presidential Communication Office Undersecretary Attorney Claire Castro ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa pagkakamali umanong nailuklog bilang presidente ng bansa si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa press briefing nitong Biyernes, Mayo 9, 2025, diretsahang iginiit ni Attorney Claire Castro na si VP Sara umano ang mismong pumalpak at gumawa ng anomalya sa pagiging kalihim niya noon sa Department of Education. Matatandaan po natin na siya po mismo bilang dating DepEd Secretary, siya ang nagsabing hindi niya kaya, saad ni Castro. Noong Huwebes, Mayo 8, sa meeting de avance ng PDP Laban, iginiit ni VP Sara na wala umanong kakayahan si PBBM maging Pangulo ng Bansa. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng Pilipino, ani VP Sara. Hindi ako ang problema ng Pilipinas. Hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Ang binuong alyansa ay isang mapanganib na pagsasanib puwersa ng isang administrasyong walang kakayahan. Iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. Bunsod nito, inungkat ni Yusek Claire Castro ang naging kamalian umano ng pamamalakad ni VP Sara sa DepEd at tinawag na isa raw kapabayaan ang nangyari. At that time, makikita natin kung paano nga ba napabayaan ang education sector, ani Castro. Dagdag pa ni Castro, kaya po tayo'y umaayon sa sinasabi niyang pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maging leader. Tinawag din ni Castro na problema ng bansa ang Vice Presidente. Hindi po ba siya ang problema ng bansa o isa sa mga problema ng bansa? Aniya. Kayo po ay nakapanood ng kanyang mga tinuran at ang mga negatibo niya pong nabanggit doon sa ating pagsusuri ay mukhang ang dinidescribe niya po ay ang kanyang sarili at ang pamilya Duterte. Nabanggit niya po, kung di po tayo nagkakamali, sa kasamaang palad, inuluklok natin ang isang leader na walang kakayahan maintindihan ang tunay na kalagayan ng Pilipino. Matatandaan po natin na siya po mismo bilang dating DepEd Secretary, siya ang nagsabing hindi niya kaya. Lalo-lalo na, and I quote, "I do not come from the education sector. I don't have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review." So, at the time, makikita natin kung paano nga ba napabayaan ang education sector dahil 1.5 million DepEd laptops items stuck in warehouses since 2020 at hindi pa niya ito nagawa ng paraan bilang namumuno sa DepEd noon at si Secretary Angara pa ang siyang nagsosolve ng problemang ito. Nandun din po ang issue ng panis na gatas, inaamag na Nutriban sa mga public school at ito po ay nagkakahalaga ng 5.7 billion na hindi po napakinabangan ng mga estudyante. At meron din pong na bisto o agarang nasolusyonan
ni Education Secretary Sani Angara patungkol po doon sa ghost students na may halaga pong na-recover na 65 million. Kaya po tayo umaayon sa sinabi niyang pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. So, hindi po ba siya ang problema ng bansa or isa sa mga problema ng bansa? Yusek, good morning po. From your previous briefing, sinabi niyo po na sa kanya pala nanggaling ang fake news referring to Vice President Sara Duterte. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. With that po, wala po bang plano ang Marcos administration na sampahan po ng kaso si VP Sara o kaya po ay paimbestigahan sa Kongreso or sa NBI, PNP, CIDG kung sinasabi po ninyo na siya ay fake news peddlers? Sa ngayon po, wala pa po. Wala po. Thank you. Next question, Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, yesterday, the couple Ronald and Marie Cardema attempted but failed to file an impeachment complaint against President Marcos on the grounds of culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Pala statement, please. Karapatan po nila kung nais po nila magsampa, pero iniulit po natin, ang complaint na to ay sa ating pagtingin ay walang pinanghuhugutan. Uulitin ulit natin, ang Pangulo at ang administrasyon ay gumaganap lamang ng kanilang katungkulan at ang batas ay pinapairal, pati na po ang kanilang commitment sa Interpol. Kung mayroon mang sariling interes patungkol dito, na naisin pa ba nila na hindi sundin ang batas, hindi ipagpatuloy ang commitment o talikuran ng commitment sa Interpol para sa mga taong inaakusahan ng crimes against humanity. So muli, maliban po sa ginagawa po ng Duterte Youth Party List patungkol po dito, mas maganda rin po bilang mambabatas, makagawa sila na mas maraming batas. Follow-up question, Ivan Mayrina. Election na po sa Lunes, Yusek. Ultimately, ang impeachment po ay numbers game. Have you spoken to the President about this impeachment complaint? And does he remain confident that he will continue to have the numbers to keep him safe from an impeachment for the rest of his term? Sa ngayon po ay hindi pa po nababasa ng buo ang sinasabing impeachment at wala pa po tayo masasabi patungkol po dyan. Pero muli inuulit natin kung ano man po ang ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon, yan po lahat ay base sa batas. Next question, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Ma'am, balikan ko lang po yung sa Octa research sa self-rated poverty. How confident are we that we can sustain this momentum, especially po ang target po natin mapalawak pa yung 20 pesos per kilo na bigas? Opo, maganda pong balita po dahil nga from 50%, naging 42% na lamang po. Ibig sabihin, nararamdaman na rin po ng mga taong target po ng mga programa ng Pangulo patungkol po dito sa kagutuman. Nararamdaman naman po nila ang pag-angat, ang improvement. At sisikapin po ng ating Pangulo at ng administrasyon na lalo pang mapalawig ang mga programang ito para po mas lalo maiangat ang buhay po ng ating mga kababayan. Thank you, Yusek. At meron pa po tayong good news. Okay? At patungkol na rin po sa nalalapit na eleksyon, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng election watchdogs sa COMELEC para sa eleksyon sa Lunes. Para sa hangaring malinis at tapat na halalan, nagsama-sama ang lahat ng election watchdogs mula sa mga pribadong organisasyon, simbahan, kabataan at iba pang sektor. Sa kanilang mahigpit na pagbabantay, matitiyak na ang bawat boto ay mabibilang ng tama at ang bawat boses ng mamamayan ay maririnig. At sinisiguro rin ng PNP na 100% na silang ready para sa 2025 national and local elections. Ayon kay PNP Chief Romer Marbil, ang sabi po niya, "Let this be clear, our commitment is to serve the Filipino people, not politicians. Our duty is to protect the law and the sanctity of the vote." Kaisang ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., ating itataguyod ang isang halalang mapayapa, malinis at makatarungan para sa bayan, para sa kinabukasan at para sa isang bagong Pilipinas. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates.
Maraming salamat po.